Magandang araw. Naoya Inoue offer kay Bam umabot ng 387 million pesos. Bakit mas sulit at deserving ang 500 million demand ni Casimero? Umayaw man ang iba sa 500 million price tag ni General Casimero. Hindi may kakailang may mabigat at makatarungang batayan ang hirit ng Pinoy champion. Lalo na ngayong lumabas ang balitang nag-alok ang kampo ni Naoya Inoue ng humigit kumulang 387 million pesos kay Jesse Bam Rodriguez para sa isang super fight. Kung sa Japan gaganapin ang bakbakan, mas kilala at mas sikat si Casimero sa paningin ng mga Hapones kumpara kay Bam. Alam ng boxing fans sa Japan na mas competitive at delikado ang laban kapag si Cuadro Alas ang katapat ng kanilang monster kaysa kay Bam na mas maliit at galing sa mas mababang timbang. Malaki ang posibilidad na ma-overpower lang ito ng laki at lakas ni Inoue. Pero kay Casimero, tunay na 50-50 ang labanan. Napatunayan na ito laban sa pareho nilang nakatapat na si Luis Nery. Casimero versus Nery. Unang round pa lang 3 beses agad pinatumba ni Casimero si Nery nang hindi man lang nahirapan o nasaktan ng Pinoy. Inoue versus Nery. Naidikit at napabagsak pa si Inoue bago tuluyang na-knockout si Nery. Mas mabilis at mas dominanteng tinapos ni Casimero ang Mexican. Dahil dito mas malaki ang kuryosidad ng buong mundo kung ano ang tunay na kalalabasan ng Inoue versus Casimero kumpara sa predictable na panalo ni Inoue laban kay Bam. Maging ang The Ring Magazine ay nagpost din noon na isa sa mga pinakamalaking katanungan at interes ni Saudi General Entertainment Authority Chairman Turki Al-Sheikh ay kung ano nga ba ang naging resulta kung hindi na-cancel ang laban ni Casimero at Inoue noong panahon ng pandemya. Maging ang mga respetadong pangalan sa boxing ay nag-alangan sa agaran at mabilis na tapatang Inoue versus Bam. Eddie Hearn, umami ng promoter mismo ni Bam na mahirap makakita ng kahinaan kay Inoue at naniniwalang napakalaking pagsubok ito kay Rodriguez dahil sa laki at lakas ng Hapones. Malinaw din ang payag ng trainer ni Bam na si Robert Garcia na kailangan pa ng bata ng oras at mga laban sa 118 pounds bago lumipat sa 122 pounds at labanan si Inoue. Ang kanyang pag-aalangan ay dahil sa natural na laki, power at karanasan ni Inoue sa super bantamweight division. Bakit wild card at mas nakakaliw ang Inoue versus Casimero? Personal na bad blood at trash talk. Inoue versus Casimero, taon ang inabot ng panunukso at pangasar ni Casimero kay Inoue sa social media at panayam. May tunay na init at personalang emosyon na matagal nang gustong makitang matapos sa loob ng ring. Samantala kina Inoue versus Bam, puno ng respeto, purely sport at pound for pound greatness lang ang dahilan ng tapatan kaya walang psychological drama. Unpredictable style versus pure chess match. Ang Inoue versus Casimero, bunsod ng wild, agresibo at hindi mabalangkas na estilo ni Casimero. Pwedeng-pwede siyang magdulot ng kaguluhan at aksidente. Bawat bitaw ng boksingero ay may one punch knockout power na pwedeng magpabago ng laban sa isang iglap. Inoue versus Bam, parehong mataas ang boxing IQ at footwork. Bagamat napakagandang laban sa mata ng mga purists, mas malaki ang tsansang maging masyadong maingat at kalkulado chess match ang bakbakan. Entertainment value at drama. Sa Inoue versus Casimero, hindi lang boxing ang binibili ng tao kundi ang showmanship. Nag-aatid si Casimero ng matinding theatrical drama bago, habang at pagkatapos ng laban. Sa Inoue versus Bam, seryoso at malinis na kompetisyon. Walang halong gulo, pambabastos o kontrobersya. David versus Goliath narrative ng mga Pinoy. May matinding suporta mula sa mga lokal na tagahanga. Ang ideya ng isang Pilipinong pilit binabasag ang tila, hindi matalo-talong Hapon. Kung ang habol ng promoter ay puro at mataas na antas ng siyensa sa boxing, pasok ang Inoue versus Bam Rodriguez. Pero kung ang hanap ng buong mundo ay matinding aksyon, tensyon, bangayan at tunay na bakbakan, mas nakakapukaw ng interes at mas karapat-dapat sa malaking bayad ang tapatang Inoue versus Casimero.